ng buhay, hindi ba't napakasarap magkaroon ng solid na samahan? Na parang kahit ano ay kayang lampasan. Basta't may mga karamay na masasandalan. Kapag may kasama, ang trabaho mas gumagaan. Ang mga selebrasyon, nagiging mas makabuluhan. At ang pagkain, mas lumilinamnam. The best. Ang ganda ng pagkaluto. Oh, so good. Katulad dito sa Aklan, solid ang samahan ng pamayanan. Mula sa kanilang pananampalataya at debosyon, hanggang sa pagmamahal sa kultura at tradisyon. Masaya pa rin ako kasi makarinig lang ako ng music ng ati-atiyan. Solve na. Solid ang mga lokal, anuman ang auksyon. Ang promise ko sa inyo, walang iwanan dito sa Aklan. Kapag sinabing Aklan, hindi lang Boracay ang pwedeng pasyalan. Dito tayo sa bayan ng Tangalan, sa Barangay Hawili. Ang mga biyahero, siguradong mawiwili. Ang nakamamangang falls na ito, maniniwala ba kayong kayang-kaya puntahan nang hindi pinagpapawisan? 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Siguro abot ako ng mga a little over 30 seconds mula sa main road or parking at maabot ang falls na tinatawag nilang Hawili Falls. May 7 natural pools na pwedeng liguan dito sa Hawili Falls. Ang pinakamalalim, umaabot lang naman sa 15 feet. Alam mo, nawili ako sa Hawili Falls, ha? See, hindi ko na nga alam kung tunay na pangalan. So, sobra akong nawili. Selling point, convenience. Very near the parking area. Convenient for people to have access sa multi-tiered pools dahil nga gumawa na sila ng staircase on the side. But yeah, it's still very nice to go. Maganda raw bumisita rito mula November hanggang May dahil mas malakas ang tubig. Yung lifeguard namin, nag-iikot yan sila dyan. Tapos meron kami mga life jacket, mga gamit if ever na magkaroon ng kaproblema, ready na kami magbigay sa kanila. Tulong-tulong ang mga lokal sa pangangalaga sa Hawili Falls. Bukod sa dinevelop ang paligid nito, mano-mano rin nilang nililinis ang mga naglalakihang bato kapag nagkakaroon na ng lumot. I gotta say, kahit na naglagay na sila ng man-made floor or railings mula sa parking, ang ganda pa rin. Kumbaga parang na-maintain pa rin nila yung organic feel and look. Ang pagiging maalaga ng mga lokal sa falls na ito, aba, may balik din sa kanila. As of now, yung Hawili Falls, marami kaming bisita. Yung income ng barangay namin is tumaas. Kumita kami ng almost 430,000 for 9 months. So, magagawa namin yung project sa barangay. Hindi lang ang falls na ito ang bala ng bayan ng Tangalan. Solid din ang mga beach nila rito. Mula sa Hawili Beach na may grayish-white sand, hanggang sa Afga Wave Rock Formation kung saan mapapamuni-muni na lang talaga ang person. Beros, maniniwala ba kayo na ang dahon ng saging ginagawang kaldero ng mga taga-Aklan? Dito nila niluluto ang tinuom. Mga murang dahon ng saging ang pinipili nila sa pagluluto. May additional na flavor siya. Parang mabango at parang masarap na yung manok mo.
Pagsasama-samahin lang ang mga sangkap at lalagyan ng mga pampalasa. Dapat marami-raming asin para kasi nag-absorb yung ano eh, sa dahon. Hinihigop niya yung asin. Libas ang ginagamit nilang pampaasim. At saka isasalang sa mahinang apoy ng hanggang 1 oras. Bubuksan mo talagang yung smell of ginger yung maamoy. The best. Yan. Kita natin sa mga tao. Natin. Uy! Bah, walang laban. Ang ganda ng pagkaluto. Ayun yung asim. Now, gusto kong malaman kung ano yung libas. Yep. Doon nga nagagaling yung asim. Pero hindi siya yung asim ng, kunyari, sampalak, yung mapapaganon ka. Hindi, pero sakto lang. Tirahin natin ulit yung soup. Fairness, no? Hindi na natatapon yung soup. Galing. Hindi lang tinuom ang sabaw na handog ng mga aklanon. Inubarang manok na may halong ubod ng saging at gata ng nyog. May kakaibang comfort talagang nararamdaman kapag humihigop ng sabaw, no? Parang nakaka-relax. What we want our guests to feel that their every stay feels like home. Nakabalik na ba kayo, biyaheros? Sa pag-uwi ninyo sa mga probinsya, nakasama nyo kami sa taunang get-together natin tuwing Undas. Ang Bantay Biyahe, Undas 2025. Mas memorable ang bawat biyahe kapag may fun and excitement. Kaya sa mga biyaheros na nag-register, iba't ibang sorpresa ang bumungad sa kanila. Sa bawat paghulog ng bola, sigurado ang papremyo. May twistable fans, tumblers, tote bags, at ang pangmalakasang payong. Ang daming freebies! Magagamit namin ito sa biyahe! Mas pinasaya pa ang ating event dahil sa ating sponsors. Nescafe Sugar Free, Centrum Advance. Nakasama rin natin ang Crispy Fry Breading Mix, EO Executive Optical, at Chicken McDo. Sana'y napasaya namin kayo, biyaheros. Salamat sa biyahe ni Drew! Thank you, biyahe ni Drew! Thank you, biyahe ni Drew! Kita-kits ulit sa susunod na paglalakbay. Hanggang sa muli, safe travels palagi! Salamat sa biyahe ni Drew! Hindi lang mga lokalang sanggang dikit dito sa Aklan. Ang kanilang paboritong panghimagas, pinagdikit-dikit din. Ito ang ampaw. Kanin na pinagdikit-dikit na ginagawa ng mga kababaihan dito sa bayan ng Lezo. Let's go! 20 minutes muna pinakukuluan ng asukal na tubig. Kahit mainit-init pa, ibubuhos na ito kaagad sa kanin. Lalakasan ko pa. Yan. Teka, ano po ba yung direksyon ko? Kahit ano? Oo. Okay. Ano po ito? Oh, so good! Sunod na itong ikakalat sa mesa. Ate, anong klaseng bigas po yan? Regular rice lang, Regular sir. rice, tapos nun, paano niyo po niluluto? Paano nagiging crunchy? Sinasaing mo na, sir, tapos ibilad ng mga 2 araw. Ibibilad? Yes po. Okay. Tapos, pag natuyo na, ipapa-price na siya. Pag natuyo, i-deep fry. Yes po.
May sobra, may sobra. Saka na ito pipit-pitin para maging siksik. Araw-araw niyo po bang ginagawa to, Nay? Yes, sir. Oo. Muskulado na nga. Maskulado. Sa mga ginto, ilang po yung magagawa niyo? Itong batch? 110, sir. 110 pieces Packs, or oh. packs? Mano-mano na itong susukatin at hihiwain. Yan. Parang hindi ko sila... Yan. Okay. Yes, ma'am. Yes po. May halo rin itong suka bilang natural preservative. Ang isang pakiting ampaw, mabibili ng 30 pesos at tumatagal ito ng hanggang 3 buwan kahit hindi ilagay sa ref. Ang galing. Wow. Napakasimple pero crunchy. Yung hinahanap natin, di ba, yung parang pinaka-konting ingredients as much as possible. Kanin, sukal, suka. Vinegar. Oh. That's it. Hindi po masyadong malutong, sir, kasi mainit pa. Lulutong pa yan kung tatagal. Kulang na lang gatas. Ngayon na cereals. Pwede itong trail food. If you know, you know. Katulad ng mga harin sa ampaw, ganito rin kung magkabuklod-buklod ang mga lokal dito sa Aklan. Tuwing Enero, buhay na buhay ang mga kalye dito sa Kalibo, Aklan. Growing up in Kalibo, there is no such thing more solemn na festival than the Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival. Mula sa kaliwat kanang mga ngiting nakahawa, mga kasuotang puno ng kislap at kulay, hanggang sa musika na nagpapaindak sa lahat, ganon kasaya ang Ati-Atihan Festival ng Aklan. Hindi ko malilimutan na maski hanggang ganito akong edad na eh. Masaya pa rin ako paski makarinig lang ako ng music ng Ati-Atihan. Sold na. Bawat individual, may papel sa piyestang nagsusumigaw ng pagkakaisa. Yun na yung time na umuwi na yung mga barkada namin, yung mga ibang mga kasamahan namin na abroad. Yun na yung magiging parang reunion instead of Christmas. Pinaka-inaabangan dito ang Kalibo Sadsad Ati-Atihan Contest, kung saan bawat grupo may kanya-kanyang pakulo at pasabog. Ang premyo rito, hindi lang basta karangalan, kundi 1 milyong piso. Kapansin-pansin ang itim na uling na inilalagay ng ilang lokal tuwing ati-atihan. Uling ba yan na nilalagay niyo sa mukha niyo? Bakit niyo ba nilalagay yung... Maging katulad po namin ng ating aitas Mga aitas, pinapaitim niyo. para maging katulad sa skin namin ng mga aitas. So, kaya nga tinawag na ati-atihan. Pagbuling ang tawag sa tradisyon ng paglalagay ng uling sa balat. Mula ito sa sinunog na coconut shells o bao. Hindi na mga lokal ang naglalagay niyan. Pati ang mga bisita, pinaparihan din nila pag-welcome ng mga lokal sa kanilang komunidad. Isa sa pinakamatagal na grupong sumasali sa Sadsad, ang Black Beauty Boys. Sa mahigit 6 na dekada, mula sa iba't ibang henerasyon na ang mga miyembro ng grupo. Ako po si Renerio E. Masangya, Tubong Linabuan Norte, Kalibo, Aklan. Isa po ako sa relatives ng mga original na Black Beauty Boys. Mga 7 years old ako, nandyan na yan yung Black Beauty, 1958, 59. 1959, salin ako sa maliit na bata. Umiiyak ako niyan kung hindi ako makasama. Masaya, parang walang pagod. Sige lang ng halabira, Korea Pasma. Maski ulan, sige kami sad-sad. Pagka umagaan, wala naman kaming sakit. 1 linggo ang selebrasyon ng ati-atihan dito sa Kalibo, Aklan. Pero ang preparasyon ng mga lokal, nasa 6 hanggang 7 buwan daw. Wow! June, nagsa-start na po kami ng preparations. Yun na, nagpa-practice na yung band, tapos
Nag-iipon na kami ng materials for the costumes. No, unti-unti lang namin since may mga day jobs din kami. Tapos yung mga bata din may mga klase. Kitang-kita ang dedikasyon ng mga lokal para sa pinakamamahal nilang Ati-Atihan Festival. May feeling na fulfilling. Yung camaraderie, yung madami kayong nagtitipon-tipon para mabuo yung event. Sa ngayon, ang bida raw talaga para sa mga aklanon tuwing Ati-Atihan, si Senyor Santo Niño de Calibo. Yung mga elders namin, meron ng devotion to Santo Niño at naipapasa talaga siya sa mga next generations. Kami as Aklanons po, parang meron kaming similarity lang to Santo Niño na we are carefree. Yung parang bata ba, hindi ka nag-iisip ng mga negative stuff. Happy kami. Mahilig kami sa celebration. Tsaka we are friendly. Paniniwala ng mga lokal na pwedeng humiling kay Santo Niño all year round. Marami kami. We believe na meron talagang power yung Santo Niño to heal, to grant wishes. At marami rin kasi kaming alam na nag-grant talaga yung wishes. Yan talaga hindi ko ma-explain. Every time you talk about Santo Niño, nagiging emotional. Hindi lang ako, marami kami. Ang tubong Calibo na si Mami Helen, natupad daw ang hiling kay Santo Niño, not just once, but twice. It was 2002, nung kinasal ako. So kami mag-asawa, Ati-Atihan kami kinasal. Sabi ng husband ko, I'll pray for a baby girl. Sabi ko naman sa kanya, sige nga, sinong mas malakas sa atin? Ako, ay pipray ko sa Santo Niño de Calibo ng baby boy. So fast forward, nanganak ako, baby boy. After naman yan, 2 years apart, nabuntis ako ulit. This time, I gave birth on a Tuesday during Ati-Atihan. And another baby boy. So now, our kids are grown up. College of Law na, isang magpa-pharmacy. The Senior Santo Niño has been very, very generous to us. Tinuguriang Mother of all Philippine Festivals ang Ati-Atihan dahil ito raw ang pinakaunang piyesta sa bansa bago pa man dumating ang Kristyanismo. Pinaniniwalaan na ang Calibo Ati-Atihan ay nag-umpisa noong year 1212. Yung Barter of Panay, yun yung pagpunta dito ng 10 Bornean Datus para dito na manirahan yung land yung inoffer ng Ati, yung mga local inhabitants dito. Nagdiwang ang dalawang lahi para iselyado ang kanilang kasunduan at ito ang pinaniniwalaang kauna-unahang Ati-Atihan. To show na yung Bornean Datus are one with the Ati, naglagay sila ng suit or buling para maging maitim yung skin nila. Kaya lang, yung NCCA dinibang yung story na yon. Kasalukuyan pang nagsasagawa ng pag-aaral para matukoy kung saan nga ba talaga nagsimula ang Ati-Atihan Festival. For us naman no Aklanons, it doesn't really matter kung kailan siya nag-start. But the festival is deeply rooted na kahit hindi namin alam yung history or other information about the festival, we will still continue celebrating it. Kasi nasa na siya kultura. You may experience a different destination in the vibrant Calibo Tour, New Washington, and the nearby municipalities, which also includes your experience in Sadsad of Ati-Atihan. Bida rin sa Ati-Atihan Festival ang mga manikang ito. Ang pangmalakasang gowns nila, gawa lang naman sa pinya. Pero hindi lang mga tradisyonal na kasuotan ang ginagawa gamit ang pinya fibers, ha? Meron na rin casual wear and accessories. At para mas lalo pang lumevel up, may hand-painted designs na rin ang mga tela ng pinya. Ang pinya cloth, ginawang canvas ng artist na si Tita India mula pa noong 1980s. Nag-umpisa rin naman ang interest ko or my advocacy on the pinya dahil I paint on silk dati. I found out na maganda yung tela na ginahabi ng mga taga-Aklan. Parang naiiba siya sa lahat and it's more of a eco-textile than anything else. Transparent and very fine pero matibay siya and it can last 100 years.
Wala sa pagpipinta lang sa tela, pinasok na rin ni Tita India ang pinya weaving industry. Ang priority namin is widows, single mom, single ladies, and then yung mga malapit lang sa area. Yung mga younger generation, actually mga 18, 17, 19, ganyan. So ang tawag namin daisies. May kamahalan ang presyo ng pinya cloth dahil sa mabusising proseso nito. Mula sa pagkige o scraping, panugot o knotting kung saan isa-isang pagdudugtungin ang pinya fibers. Ikutin ito para maging sinulid. Para sa 30 inches na lapad ng pinya cloth, kailangan magbilang ng 2,600 threads para mabuo. Oh, galing no! May mga Gen Z artists na rin na sumusunod sa yapak ni Tita India. At sa weaving studio na ito sa Kalibo, pwede rin masubukan ng mga biyahero ang mabusising proseso ng pinya weaving. Hindi lang pinya ang kilala rito sa Aklan ha, pati mga kakaibang prutas. Meron sila. Tara, mukbang tayo ng prutas. Ang nakilala naming content creator na si Kent, online content ang mga halaman at prutas na makikita rito sa Aklan. Proud to say na marami po tayong nadodocument na mga new record dito sa Panay Island na mga halaman po. Napakayaman talaga sa saribuhay or biodiversity. Katulad na lang ng mga nasa fruit basket na ito. Ang unang titikman, katmon! Sinasabi ring may ilang pag-aaral na pwede pala siyang gawing shampoo. Shampoo? Habang binabalatan natin to, nare-reveal na medyo basa-basa na. So apparently, dinidigdig to para maging shampoo. Para siyang ng kalamansi, hibla. Isang hilaw na ubas. Para siyang hilaw na ubas. Ang huli namang titikman, itong banilad na buto raw ang kinakain. Buto na kinakain! Ayun, no? Ayun. Lasang buko. Ibabaw yung pait. Ayun nga. Oo. So, kailangan yatang i-roast pa tong para lang talagang maglasa siyang mani na kinakain natin. Pero kung hindi, hilaw na mani. Hilaw talaga. At dapat yan yung alam mo. Hindi nyo alam. Hindi niya alam. Sige na. Oy! Oy! Ay! Dahil bago raw sa amin ang lasa ng native fruits ng Aklan, dito muna nga tayo sa pamilyar. Coffee my love. Sa bayan ng Altabas, may perfect daw na kasama ang kape para sa mga lokal. Ang puto tostado. Kahit hindi ito soft and fluffy katulad ng nakasanayan nating puto, tinawag itong puto dahil sa mga sangkap nito. Isa-isa itong hinuhulma at nilalagay sa steamer. Pagkatapos, pwede na itong tustahin. Kailangan mabilis din yung pagbabalit-balit ba ng baliktad. Opo. Kasi hindi yung talagang antayin mong masunog. Kasi pangit to kasi pag nasunog, ano siya. Bukod po sa pag-grill, pwede po bang i-microwave? Pangit? Hindi ka kaganda? Hindi rin. I-pan fry? Hindi rin po. Iba ho kasi yung lasa na talagang ito yung proseso. No. Parang natanggalan ako ng ngipin Yan. Yan. Yan yung ano po niyan. Hanggang hindi po siya naanhan ng ano, kumbaga, hindi siya nahahanginan, mas masarap po siya. Yun po yung ano nito. Kaya habang matagal siya, walang problema. Kahit itago mo yan sa ataol mo, walang hangin, hindi na singaw. Yan ang ano niya. Okay. Ayun, get ko na. Get ko na. Opo. Dahil parang hinahanap ng mga tao, yung lutong. Opo. Yan yung hindi siya hinahanap. matamis. Oo. Katamtaman. Parang siyang biskuit. Tapos kasabay ng kape. Opo. Habang nanonood ng TV, pwede mo yung isaw-saw.
Sausaw nyo. Tapos, ito muna. Oh, yan oh. Ito mo na. Oh, sausaw nyo. Oh, yan. Tapos sabay inom ng kape. Oh, di ba? Ayun ba yun? Kala ko sasusuin mo lang kasi inom ka ng kape. Kape at biskwit. Classic na pares, di ba? Dito sa Aklan, titikman din natin ang isa sa kanilang classic na pagkain. Ang linapay. Ang ilan sa mga sangkap nito, parang sa laing. Sa itsura pa lang, kala mo laing, di ba? Pero ito, pag hiniwa mo na sa gitna, makikita mo na hindi lang parang majority gabi leaves, no? Yun usually, yun yung pinangat or yung laing. Ito talaga, very packed ng hipon. More hipon than gabi leaves. Gets ko na. Gets ko na. Yung lasa niya, syempre, umuusbong yung gata, which we love. Pero like what I mentioned, mas natitikman mo yung hipon. Dahil nga marami talagang nakalagay na hipon. Hindi lang basta mekos-mekos ang estilo sa pagluto ng linapay. Binabayo muna lahat ng sangkap. Ginagamitan ito ng dalawang klase ng hipon, tabang at freshwater shrimp. Nilalagyan din ito ng buko. Titimplahan pa ito at lalagyan ng buko juice. Tsaka ibabalot sa dahon ng gabi. Lagyan natin ng niyog, yung sabaw niya, katamtaman lang. Ito yung panglaga. Kapag kumulo na ito, saka na ihahalo ang gata at isasalang ulit ng kalahating oras. Ang linapay, ibibida natin sa Tapatan sa Kalaan, kung saan ang mga kabataan mula sa bagong henerasyon ng tampok. At dahil alam ko na ang lasa ng linapay, ako mismo ang hahatol. Mga kalahok natin ay mga from senior high or senior high school students. Kayo ang... We are the twins. Very short but sweet. Punta naman tayo sa second team. Kayo ang... We are the team Mariposa. Very good. Ganda naman ng parang synchronization sa dulo. Team, tapos sabay-sabay sila, Mariposa. And our third and final team, kayo ang... We are SML. SML stands for... Jamaica, Mardu, Lauren. Super magaling na lakbay. Alright! Kumuha tayo ng mga young people para malaman natin kung how they will modernize the very traditional dish, which is linapay. So, anong oras ho kayong napanganak? Twins kayo, di ba? Hindi po biologically. Hindi biological. Yung amin po, yung spice po namin, nilagyan po namin ng curry powder. Curry powder. Interesting. So, kapag meron kang naiisip mo rin ba? Dahil twins kayo? Hindi. Hindi. In 3 seconds, magbigay ng kulay, okay? 3, 2, 1, go! Purple. Hindi nga kayo twins. Team Mariposa, ano naman po yung style nyo? We're more into spice po yung twist namin. Wherein, hindi naman po kasi literal na favorite na aklanon yung mga spicy food po. Opo. So that's why yan po yung na-incorporate namin na idea. Maanghang. Yes. And may hint po ng peppery taste, which is may lots of amount po kaming nilagay na pepper sa aming niluto. Team SML, ano po ba yung ginagawa nyong or ano yung pinasok nyong twist sa linapay? About sa ibos. Ibos? Anong ibos? Kakanin siya po. Kakanin? Opo, pero ginawa namin linapay yung loob. Parang siyang suman? Opo. Pero yung filling, linapay? Opo. Bakit mayroon ako nakikita ng pineapple? Wala lang. Nakahalo din po sa linapay namin. Una kong titikman ang niluto ng The Twins.
Barya, may barya. Hindi ko alam ano to. Sa laurel po. Dahon sa... Sa paminta po. Parang bato eh. Sa pisngi. Bato. Iba to. Yan oh. Bato yun. Gets ko na yan. Naglagay kayo ng konting texture. Presentation, ayos. Lasa, may konting tigas dahil sa bato. Yung curry, very subtle. Alright. Ito naman ang linapay in red ng Team Mariposa. Sakto lang nga. Saktong. Di nga sipa eh. Parang pitik lang eh. Parang ganun lang. Alright. Thanks guys. Last but not the least, ang linapay sa ibus ng Team SML. Natusok ako ng hipon. Pero yun din yung edge nila dahil whole shrimp. Hindi nila masyadong dinikdik. Hindi rin nila tinanggal yung ulo kaya natusok yung aking ngala-ngala. Kung sino ang manalo, may papremyo syempre. Ang winner ay magkakaroon ng floating dining experience. Pero babayaran nila. Laki lang. Sa criteria na pagpili, mahirap. Dahil mga Gen Z ngayon talagang kailangan. Very aesthetic. So, feeling ko malaking parte ng kanilang trabaho ay inilaan nila sa pagiging creative, no? Pero syempre, feeling ko the majority of the criteria will always be the taste. So, ang nanalo, para sa akin, kahit gusto nila akong patayin, ay ang Mabatong Twins! Dito sa New Washington, Aklan, ang destinasyon ng ating winners. Ang bahay na ito, tinuguri ang Oyster Capital of Aklan. Dahil pangmaramihan ang pwede sa balsa na ito, pinasama na namin ang iba pa nilang mga kaibigan. Marirentahan ng isang balsa ng 3,500 pesos na pwede ng isang buong araw. You can cook, you can swim, so kumpleto po talaga siya na facilities. We have video okay, so we use solar power para still ma-enjoy natin Pilipino, no? Mahilig sa kantahan. And then yung balsa has a swimming pool. Nandito rin mismo ang mga isda at oyster na iluluto for the catch and cook experience. I can contribute sa town to mag-create ng something new and different. Nakakontribute, nakabigay ng trabaho sa local community. Hindi pa naman namin na-experience na pumunta sa ganito. Yung favorite part ko po is yung papunta po sa gitna kasi po yung hangin po is super fresh po talaga and masarap po sa pakiramdam. Abogin nga sa gamat, biyahe ni Drew! Kahit pa mula sa ibang bayan ng ating winners, walang hassle sa biyahe. Iba-iba man ang sorpresa ng bawat komunidad ng Aklan na pagbubuklod ang mga ito sa pagtutulungan ng mga lokal at matibay nilang samahan. Kasabay niyan ang taimtim nilang paniniwala, pasasalamat at kasayahan. Yan ang tumatanim sa mga biyahero bilang pagkakakilanlan ng Aklan.